Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, paglikuran siyang kusa. Lumapat sa harap niya at umawit na may tuwa. Awitin po natin ang Angels from the Realms of Glory. Manalangin. Pinupuri ka namin, aming Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, Diyos na mabuti, Diyos na tapat, at ngayong Panginoon, sama-sama nga po kaming nagbabalik ng papuri at pasalamat sa iyo dahil muli mo kami tinipon, Panginoon, sa ika-6 ng gabi ng aming simbang gabi. Dumadalangin nga kami, Panginoon, na pangunahan mo kami na yung banal Espiritu at gawin mo nga po, Panginoon, na yung mga salitang ibabahagi mo ay aming maisapamuhay, Panginoon, at makasunod lagi sa iyong kalooban. Dalangin namin ang iyong anak na itatayo, Panginoon, patuloy mo siyang itago sa iyong likuran at makita, Panginoon, yung glory mo lamang, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, ang pagsambang ito at ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Ang ating pong pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan po sa aklat ni Lucas, chapter 2, verses 8 to 20. Sa lupain din niyaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Na makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. "Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon." At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na kahiga sa sabsaban.
Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito, at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip na Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol, nagpupuri sa Diyos at nagpupahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel.
Magandang gabi po sa ating lahat. Parang ang lungkot nyo. Ulitin natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ganun pa rin ah. Bumaba ang tono. Sige po. Natatandaan niyo po ba yung mga paksang mga tinalakay na o mga pinagbalay-balayan po natin itong mga daang araw? Sige nga po, huwag niyo pong tingnan yung kopya ninyo. Ano po yung unang araw na si Pastor naging tagapagsalita? Make room for Jesus. Yan. Next po, next day. Ano po yung sumunod na araw? Ano po sa Tagalog yung generosity? Sige nga po, para tayong naging review. Mapagbigay o mapagkaloob. Yan po. Sino po yung speaker nun? Sami. Next po, na araw. Ano po yung topic natin o yung paksa natin pinagbulay-bulayan? Room for hospitality. Ano po yung Tagalog noon? Magiliw sa mga panauhin, mapagpatuloy. Ibig sabihin, pinapatuloy yung mga nagiging bisita, hindi nasa hinahayaan nasa labas lang. Okay, pag-ari po noon, ano yung sumunod na araw? Sino nga po pala speaker natin noon? Yung engineer na engineer, ano po, yung taga BRC? Panes. Engineer Madison Panes. Next po. Make room for service. Ano po yung service dito? Katulad po ba nito, di ba yung service? O ano po yung ibig ipakahulugan nito? Mapaglingkod o nandun din ang kaakibat nito yung sakripisyo. Next day, kahapon, ng speaker natin si kapatid na... sino po yung speaker natin kahapon? Shirley Angeles. Ano po yung topic niya? Devotion. Ano po yung devotion dito tinutukoy? Kakibat nito po yung faithfulness, katapatan ng ating Panginoon sa buhay po niya na ibinahagi sa atin. At ngayon po naman ay ang ating pong pagbubulay-bulayan ay may kaugnayan po sa obedience. Yan. Ano po yung obedience? Sige, wag niyo na po sagutin. Dahil di ba po, ako na lang po ang mag-explain para na sa ganun ay lubos natin maunawaan. Kanina po yung topic ko po ay binasa na po yung Bible reference. Hindi ko na po ulit ito babasahin. Siguro naman po nakinig kayo doon sa binasa ni kapatid na Janice, na presider natin. Binasa na po niya yung talata na ating pagbubulay-bulayan para po, baka medyo mahaba po kasi ako magsalita. Sige po, basahin ko na naman po yung sa aklat ng Kolosas para sa ganon ay higit po nating maunawaan kung ano po yung ating pong pag-aaralan. Mamaya na lang po pala ito. Pagkari po nung isa kong topic. Sige po, tayo muna po ay manalangin bago po tayo magsimula. Loobin mo nga po, Panginoon, na maging karapat-dapat po kami sa gabing ito na aming pong pagbabulay-bulayan ay yung mga salita. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo tigit, Panginoon, sa mensahe na dadalhin sa amin ito. Lubos po namin maunawaan-nawa, dakilang Ama, ang mensahe upang sa ganon ay higit kami maging matibay sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Sige po, kanina po ay tinatanong ko po kayo kung ano po yung meaning ng obedience. Tingnan muna po natin ano po ba yung obedient. Sige nga po, guess muna sa mga kabataan. Obedient. Ano yung obedient ba? Nasisilaw ako sa... Nakakasilaw yung ano. Ano ba yung obedient?
Hindi ba sa eskwelahan, may mga, lalo na doon sa mga kinder natin o doon sa preschool classes natin, namimili tayo dyan ng most obedient, most diligent, mga ganon. Ano po ba yung karakteristik ng isang obedient na bata at napipili po siya? Sige nga po mga bata, sino ba rito yung may nakakamit na ng medal ng most obedient sa eskwelahan? O nung kayo ay preschool, kung kayo nag-kinder. Obedient, ano ibig sabihin nito? Tagalog translation, obedient. Masunurin. Yan. Complying or willing to comply with orders or requests. Masunurin siya kung pag may sinabi ka, may inutos ka, gagawin niya kaagad. Ibig sabihin, siya ay napapailalim sa kapangyarihan ng iba, lalo tigit na nakatatanda sa kanya. Willing to do. Nandun yung willingness na gusto niyang gawin yon. Ngayon, eto naman, ano ba yung obedience naman? Yan. Respect behavior intended to please others, especially parents. Yan, di po ba? Lalo tigit yung mga magulang dito. Nakakasilaw yung ilaw kasi nakakasilaw. Pag tinawag natin na obedience, ito po yung act of obeying. Yan, thank you, kapatid na Gina. Ano ba yung Tagalog translation nito? Pagka masunurin, pagsunod, pagtalima, pagtupad. Maraming translation. Pagka masunurin, pagsunod, pagtalima, pagtupad. Yun po yung obedience. At ito po yung ating magiging topic sa gabing ito. Ngayon, bago po tayo dumako doon sa mga iba nating pag-aaralan, pupunta muna po tayo doon sa mga example ng mga tao na nakagawa ng act of obedience sa Biblia. Tingnan po natin yung sa Old Testament, doon po sa Hebrew 11, 8-9. Tingnan po natin. Kung may mga Biblia po kayo dyan, pakitingnan nyo po yung Hebrew 11, 8-9. Nakita niyo na po ba? Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nila Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Yan. Sino po yung una na binibigyan po natin ng emphasis po dito? Siya po ay walang iba kundi si Abraham. Yung mga Kristiyano po ay natuto mula kay Abraham dahil po siya ay tinatawag na Father of Faith o Ama ng Pananampalataya. Kung magkaminsan siya po ay, sabihin po natin na siya po ay isang tao na kung saan naniniwala sa ating Diyos at sinusunod ang kanyang mga pinag-uutos. Kahit na ito ay may kahirapan. Yan. Sige po, tingnan po natin ano po ba yung mga pwede nating sabihin dito. Nakita po natin kanina na siya po ay tumalima. Di po ba? Sa Diyos na magpunta doon sa lugar na siya po ay pinapupunta. Sumunod po siya doon. Meron pa pong isa na nasabihin natin na sinunod si Abraham. At nang subukin ng Diyos, ito po ay matatagpuan naman sa Hebrew 11, verses 17 to 18. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos, na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Yan, tinan po natin, hindi po ba katulad ng binanggit ko kanina, na sa pagsunod ay may kaakibat din na kahirapan. Kumbaga sa test of faith nandito, at kung ano po yung naging ano po ni Abraham dito, naging reaction niya. Hindi po ba siya po ay tumalima ng walang pag-atubili, ng walang hindi siya nag-hesitate na tumalima doon sa pinag-uutos sa kanya. Pero nakita po natin ang katapatan ng Diyos sa kanya. Ano po ang nangyari kay Isaac?
Di po ba, hindi naman po natuloy yung gagawin sa kanya ni Abraham na pagsaksak. Pero naandun po yung pagtalima kay Abraham, kahit na may kahirapan. Kumbaga saan sinubok po siya dito eh. Kaya tingnan po natin kung ano po yung mga nangyari. Dahil si Abraham po ay sumunod, yung pong pangako sa kanya ng Diyos ay naging, sabihin po natin na naging isang malaking reward para sa kanya yung obedience na sinagawa niya, sapagkat siya ay naging father of all nation, di po ba? Siya po ay namatay at the age of 175 years old. Imagine niyo, mahabang buhay yung pinagkaloob ng ating Panginoon sa kanya. Ngayon, meron pa po tayong isang tao na sa banal na kasulatan natin pong titingnan din. Guess nyo nga po, sino po yung isa sa tao kaya na ito, na popular sa Lumang Tipan? Si Moses. Yan, tama, si Moses. How did Moses show obedience to God? Moses, basahin po natin yung sa Exodo muna po. Sa Exodo 14, verses 15 to 16, ang pagtawid sa dagat ng mga tambo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Another verses po na continuation nito, 21 to 22. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilalakaray yung lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Paraon. Yun po, nakita po natin na kung ano po ang nangyari dito sa pagsunod ni Moises. Na pagkayari po niya magsalita sa ating Panginoon, ay pinayuhan niya po ang mga Israelita na maging kalma lang. Yun, kalmado lang. Kasi ang Diyos ang bahala para sa kanila. At nakita natin na yung pong act ng obedience dito ni Moises ay nagpapatibay lamang na ang Diyos ay hindi sila pababayaan. Moses stands with stretched out hands. Yan. Kung saan ay, alam natin, na nung mga oras na yon, nanonood tayo ng Ten Commandments, di po ba? Nakita natin kung paano ang ginawa ng Diyos, nahati ang dagat, at the same time, yun ay sa magitan ng pagtataas lamang ng dalawang kamay ni Moises, na tanda ng kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Yun ang binigay sa kanya na instruction. Kaya nakita natin sa ating pagsunod ay ang Diyos ang siyang kumikilos sa atin. Dumako naman po tayo sa Bagong Tipan. Hindi ko na po kasi dalawa lang po ang kinuha ko doon kasi masyadong hahaba po tayo. Sa Bagong Tipan naman po ay, kanina po ay binasa po sa atin yung may kaugnayan po doon sa mga pastol. Di po ba? Doon sa Lucas 2 verses 8 to 20. Nakita po natin na yung mga anghel ay lumapit dito sa pag mga pastol po kasi talagang pang magdamag sila eh. Kasi pag hindi po sila, pag natulog po sila, yung kanila po mga alagang mga hayop ay kakainin o sisilain ng mga ibang hayop. Kaya kinakailangan po talaga na magdamag po sila magbabantay. Yun po ang nature ng work po nila. Kung di nila babantayan, makikita na nila yung mga hayop nila ay nawawala o kaya ay baka sinila na ng ibang hayop.
Kaya dito po ay nagpakita sa binasang talata kanina sa Lucas 2 verses 8 to 20 na nang sila po ay nasa parang, ano po nagpakita sa kanila? Nagpakita po yung mga kapatid, sagot po kayo, baka natutulog na kayo. Nagpakita po yung mga anghel, di po ba? At ano sinabi sa kanila? Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan, yun po sinabi sa kanila. Nung una, natakot sila, kakala na kung ano yung anghel, bakit bigla na lang lumiwanag at nakita lang nilang anghel. Baka iniisip nila, kukunin na ba tayo? Pero sila po ay sinabayan lang na isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. At binigay pa po yung palatandaan. Sinabi sa kanila na ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Pagkayari po noon, biglang lumitaw naman po yung hukbo ng mga anghel. Meaning to say, hindi lamang isa, hindi lang dalawa, kundi hukbo, marami sila na nagpupuri sa kaitaasan sa lupa. At ang sabi po nila ay, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya nang makaalis na po yung mga anghel, anong ginawa po ng mga pastol na ito? Sila po ay nag-usap-usap. At kumbaga sa siyempre, nandun pa yung nagulat sila, pero nag-decide po sila. Ano po ang decision nila dito? Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong binalita sa atin ng Panginoon. Di po ba mas mainam tingnan nga nila agad-agad dahil kumbaga sa merong mission kung bakit sila sinabihan ito. Ibig sabihin, kinakailangan nila ipamalita yung nangyari na pagsilang sa ating Panginoon at hindi lamang siya bastang pangkaraniwang tao na isinilang, kundi siya ay tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan. Makikita po natin dito na malaki po ang role ng mga pastol dito. Kaya doon sa manger scene, nakikita po natin may mga pastol. Kasi kabilang po sila talaga doon sa characters na gumanap ng papel dito sa pagsilang ng ating Panginoon. Kaya yung mga shepherds po, anong ginawa nila kanina, nag-usap-usap. Tapos, sabi nila ay, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong binalita sa atin ng Panginoon. Kaya, ang ginawa po nila, nagmamadali sila lumakad at pumunta po doon sa lugar na iyon. Na kung saan ay nakita po nila sila Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kasi binigay sa kanilang description, kaya yun ang tinandaan nila. Ano po ang ginawa pa po nila after that, ang makita nila? Isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Siyempre, pinamalita po nila. At yung mga nakarinig ay nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga anghel. Kaya ito po ay kaya yung mga apostol po rito ay nagpupuri sa Diyos nung sila po umalis at naipahayag po nila yung kadakilaan ng ating Panginoon dahil sa narinig nila at naibinalita naman ng mga anghel na pumunta po sa kanila. Kaya yun po ay makita po natin yung pagsunod. Na kaya binalita yun para sa ganun na ipamalita naman nila yun doon sa mga iba. Kung sino si Jesus. Siya ang Kristong Panginoon. Sige po, pangalawa po sa New Testament na masasabi po natin na nandun po yung mga act ng obedience. Unang-una po dito, isa po rito yung si Joseph po. Alam niyo po si Joseph hindi gaanong napagririnig eh. Si Joseph po yung father po ni Jesus. Laging si Mary ang nabibigyan ng tuon ng pansin. Si Joseph po ay malaki po ang role. Lalo na po sa Mateo 2, verses 13 to 14. Sige po, tingnan po natin. Mateo. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina
At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Yun, di po ba pinoproteksyonan ni Jose yung kanya pong anak at maging yung kanyang asawa? Pinakita po niya rito na dinala po niya ang kanyang pamilya, sumunod po siya doon sa advice ng anghel at nang walang tanong-tanong pa, nang nang hindi siya nag-hesitate kung ano ba yun, bakit ba ganon. Kaya nakita natin dito yung pagkilos niya, dagli ang pagkilos para malayo sa panganib ang kanyang anak na bagong silang at maging si Maria. Kaya nakita po natin dito yung trust and obeying. Trusting and obeying. That God's ways were good. That God's ways were good. Where He leads me, I will follow. Yan. Kung saan niya ako dalhin, ako ay susunod. Yan. Yeah, yun po yung pangalawa, pangalawa po nating karakter na nakita rito na nagpakita po ng act of obedience. Pangatlo po, obedience is God's language. And Jesus was the perfect example of how to love God and obey Him completely. Yan. Gaya na binanggit ko po kanina, si Jesus po ang perpektong halimbawa kung paano po umibig sa ating Panginoon at sumunod ng walang atubili, ng buong puso niya. Si Jesus po ay, sabihin natin, ay nakapokus po doon sa pagsunod sa kanyang Ama. He said, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Yun po ay matatagpuan sa John chapter 8, verse 29. Jesus obeyed His earthly parents, Mary and Joseph. As He grew up, He loved and cared for them. Even when He was dying on the cross, He asked one of His disciples to take care of His mother. Di po ba, nung siya po ay nakapako sa krus, ano po yung nasa isip niya? Yung kapakanan po na rin ng kanyang ina na si Mary. Nakita po natin dito na bagamat nasa panahon na siya nang siya'y malalagutan na ng hininga, nakita niya yung kanyang ina at siya po ay nagbilin para po sa pangalaga sa kanyang ina. Isa niya po mga disipulo. Kaya dito po papasok yung ating pong teksto na isa kanina. Sa Colossians 3:20, Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Yan. Marami ritong kabataan tayo ngayon, tiyempon-tiyempo. Mga bata, kabataan. Ang sabi rito ay, mga anak, igalang nyo, sundin nyo ang inyong mga magulang sa lahat, at ito ang makakalugod sa ating Panginoon. Nakahanda ba kayo sumunod, mga bata at kabataan? Alayatan sumasagot. Nakahanda ba kayo sumunod sa sinasabi rito? Colossians 3:20, tatandaan nyo yan ha. Colossians 3:20, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Yan. To honor your parents means, ano ba ibig sabihin ng to honor your parents? Ano ibig ipakahulugan nito? Love, respect, and obey. Ibigin yung mga magulang ninyo, igalang, at sumunod. Yan yung tatlong bagay na binimension dito, binabanggit dito. Jesus honor His parents, Mary and Joseph on earth. He also honored His Heavenly Father by keeping His commandments. Yan, kinakailangan susunod kayo sa mga magulang nyo kung anong pinag-uutos, kung anong mga binibilin, huwag magdi-disobey. Mamaya makikita po natin kung ano ang reward ng sumusunod, ng ating pagsunod. Why is obedience so important to God?
Obedience to God is not only a way to worship Him, but a way to get closer to Him. Prepare for whatever He leads you to, and grow as a person. Yan. Yung pagsunod sa Diyos ay hindi lamang po pamamaraan para sambahin natin siya, kundi pamamaraan din upang higit tayong maging malapit sa Kanya. Maihanda tayo kung ano man, kung saan man tayo patungo at lumago bilang isang tao. Yan ang sinasabi rito. Sa 1 John 5:3, this is love for God, to obey His command. Ito ang pag-ibig sa Diyos, yung sumunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Katulad din sa ating mga magulang, panganay ako sa aming magkakapatid. Namatay yung mother ko ng 65 years old siya. Ang father ko naman, 83. Pero may karamdaman na siya noon. Ako na tumayong pinakananay na rin sa aming magkakapatid dahil ako nga panganay. Kaya kung ano man yung naituro ng magulang namin na pagdisiplina sa mga kapatid ko, ginagaya ko. Kahit na noong buhay pa si mama, ay ginagawa ko din yung tungkulin na yon. Dahil hindi niya makakaya dahil 10 nga kami Kaya, paluin mo kapag matigas ang ulo. Pinapalo ko naman. Kung matigas ang ulo kapatid ko, lalo na isa ko kapatid, makulit yun. Kaya pag nagkakamali, talagang pinapalo para madisiplina. Hindi pinapalo dahil sa hindi ka mahal. Pag napalo ka, pag nakagalitan ka, pag napagsabihan ka, mahal ka ng magulang mo. Pag hindi ka na pinansin, hindi ka na chinek sa ginagawa mo, hindi ka mahal dahil pinababayaan ka lang, hinahayaan ka lang doon sa attitude mo. Lalo tigit ngayon mga kabataan, may mga kabataan kasi na ayaw na napagsasabihan. Diyan kayo mali. Mga bata, kabataan. Kinakailangan yung papakinggan yung sinasabi niyo ang inyong mga magulang kasi ayaw nila kayong malisya ng landas. Pag kayo sumusunod ng landas, makikita niyo kung ano mangyayari sa inyo. Maraming nalilisya ng landas, maagang nag-aasawa, dahil hindi nakikinig doon sa sinasabi ng magulang. Kung kayo nakikinig, makakapagtapos kayo ng pag-aaral, at the same time, makakatulong pa kayo sa mga parents ninyo pagdating ng araw. Hindi ba? Yata sumasagot dito sa mga bata ka ba? Hindi yata amenable doon sa sinasabi ko. Hindi ba? Mga bataan? O yung mga na dito, yung mga nakagraduate na ng college. Di ba, yung pag-check na magulang ninyo beneficial yan para sa inyo. Dahil sa kayo pinagsasabihan, napapalo pag matigas ang ulo. Nako-correct, na-check. Kaya huwag kayong magsasawa pag kayo pinagsasabihan o huwag kayong magtatampo sa magulang ninyo. Gusto lang kayong mapabuti. At yung kabutihan na yon ay para din sa inyong hinaharap. Kayong mapapabuti. Kaya ito, so the key to obedience is true love. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Sa John 14:15. Ang sabi ni Jesus, kung ako'y mahal ninyo, susundin niyo ang aking mga utos. Kaya kung mahal niyo mga magulang ninyo, susundin niyo rin ang kanilang mga iniutos. Hindi yung pag nautusan, nagdadabog na. Pag pinagsabihan, hindi nakikibo. Hanggang ating gabi doon sa cellphone. Kaya kung minsan yung cellphone, nakakapag-disconnect yan ng... Connected kayo sa device, pero nadi-disconnect kayo doon sa communication nyo sa inyong mga magulang o doon sa inyong mga parents o sa inyong mga kasama sa bahay. Kasi lagi na lang kanong nakayuko. Di ba? Hindi na kayo nakakapag-usap, hindi na kayo nasasabihan. Kahit na sinasabihan kayo, siguro may nakalagay sa tenga. Akala ni Mami, nakikinig ako, pero binabaliwala niyo yun. Kaya magkaroon tayo ng pagkakataon na dinggin yung ating mga magulang. Dahil yan din ang nais ng ating Panginoon. At huli, siguro sabi nito iba, ay nakahinga, malapit na matapos. Lastly, ito yung mga reward for obedience. At doon sa mga batang masunurin, tingnan natin kung ano ba yung mga posibleng makamtan yung reward pagdating ng araw. Una, meron tayo ritong 6 You will be blessed wherever you go. Yan.
Papatnubayan kayo saan man kayo pumunta. Yan. Kaya, para sa magulang naman, kung kayo sumusunod sa ating Panginoon, your children will be blessed. Yan. Ito, pangkalahatan. God will protect you. Ang Diyos ang siyang mag-iingat sa inyo. Pang-apat, He will grant you abundant life. Bibigyan kayo ng masaganang buhay. Siguro yung iba sabihin, ay bakit sunod ako sa Panginoon? Ba't hanggang ngayon ay naghihirap pa ako? Ay yun lang, wala kayong karamdaman, maayos ang samahan nyo sa bahay, intact yung pamilya, nagkakasundo. Yan ay masasabi na rin po nating maayos na buhay. Pang-lima, everything you set your hand on will be successful. Ano ibig sabihin nito? Lahat daw na gawin natin ay magiging successful, magiging matagumpay lahat ng ating gagawin. Siyempre, guided tayo ng Holy Spirit, kaya ganon. Pang-anim, ito, the Lord will help you stand out. Hindi yung tayo hindi stand out na nakatayo. Ibang klaseng stand out ito. Meaning to say, kayo ay mag-excel. Tingnan nyo yung mga batang laki sa kapilya. Hindi po ba mga honor students sila? Kabilang sila doon sa mga nakakuha ng mga matataas na grades. Dahil, kumbaga nahulma sila sa church. Yung behavior nila ay kakaiba kaysa doon sa mga batang hindi nag-church. Kaya mapalad kayo, mga magulang, kung ang inyong mga anak ay sabihin natin ay palagi naman nasa kapilya, lala na kayong inasikaso, puro sa kapilya na lang. Siyempre, magkaroon naman din kayong mga kabataan ng pagtulong sa magulang, Hindi yung lahat ay sa church. Kailangang hatiin nyo din yung pagtulong sa gawaing bahay. Kaya dito, the Lord will help you stand out. Ibig sabihin, kayo ay magiging kakaiba doon sa iba na kasamahan ninyo. Mas aangat kayo, mas aangat kaysa doon sa iba. At sa magitan ng magkakaroon ng wastong pag-uugali, marahil magaganda ang mga marka na nakukuha niya, masunurin, yung mga character traits na sabihin natin, yung mga binanggit natin, yung mga napag-aralan natin itong mga week na ito, na mga character traits na mapoposes kung tayo lamang ay nakikinig sa bawat tayong mga kabataan, kayong mga kabataan na narito ay nakikinig. Yun na po yung panghuli. Hindi ko na po dinagdagan para hindi kayo masyadong mainit. At bibigyan ko po kayo ng, hindi naman po ako talaga umaawit, pero dahil yung mga kapatid ko po ay sumasama na sa church at kumakanta sila, ako'y kakanta na rin. Pero ang awit po na ito ay 2 sentence lang po, ay 2 stanza lang. Dahil nagustuhan ko lamang po yung message ng awit na ito, kaya ko isi-share sa inyo. Actually, ano po siya ito nakaabala sa akin kanina habang sinusulat ko, haba-haba naman pala ng kanta na to. Sabi ko ganon, ay hindi ko kakantahin. Kakanta lang ako ng sample dahil gusto ko lang po lyrics nito. Kaya wag niyo pong pansinin yung boses ko Yung lyrics na lamang po ang ating namnamin. Kung ano po ito, kung ano ba tinutukoy dito. Mahaba po ito kaya tama na lang yung 2 stanza. Baka pumiyok ako magtawa ng pa kayo. Ito po ay trust and obey. Siguro alam niyo po ito Sige po. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Tayo nga po sa chorus. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hanggang doon na lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nawa ay may natatuhan po kayo sa aral natin, sa leksyon natin sa hapong ito. Thank you po. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat.
Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig at tumaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Darako na po tayo sa paghandog. Dakilang Diyos, maraming salamat sa patuloy na kadakilaan, patuloy na kabutihan na pinapahayag mo. Maraming salamat sa iyong mensahe na dinala sa pamamagitan ng aming kapatid na Evelyn. At tanggapin po ang mga handog na ito bilang kabahayagan ng aming pagtugon at patuloy na pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Para po sa ating pangwakas na awit, awitin po nating Away in a Manger. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa gabing ito na kami nagkasama-sama
upang paghandaan ang iyong kapanganakan, gayon din ang iyong muling pagdatal sa mundong ito. Maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na ipinapaunawa sa amin. Maraming salamat sa iyong anak na ginamit mo upang maging instrumento ng mga salitang ito. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala kay Ate Evelyn Torrefranca. Dalangin namin na ikaw ang kumilos sa kanyang buhay at maging pagpapala pa, hindi lamang sa iglesyang ito, kundi maging sa kanyang pamilya at sa mga tao sa kanyang paligid. Maraming salamat din, Panginoon, kay Ate Janice sa nanguna sa pagsambang ito. Maraming salamat sa nagbigay ng awit at sa presensya ng bawat isa. Alam namin dakilang Diyos na sa kabila ng aming mga kalagayan, kahinaan, alam namin na patuloy kang kumikilos at gumagawa upang mahayag ang iyong kadakilaan sa kabila ng lahat ng ito. At mas maraming tao ang makalapit sa iyong paanan at sumamba, maglingkod sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Aming dakilang Diyos, pagpalain mo ang kabuuan ng Orion United Methodist Church. Dalangin namin ang mga bata, ang mga kabataan, mga kababaihan, kalalakihan, ang young adults, Panginoon, at lahat ng bahagi ng iglesyang ito. Dalangin namin ang patuloy mong pagpapala upang patuloy na mag-alab at mabuhay ang aming mga paglilingkod sa iyo at magamit kami sa iba't ibang aspeto ng ministeryo sa iglesyang ito at maging sa aming pamayanan. Aming dakilang Diyos, gayon din sa pagkakataong ito, aming inaalaala ang kapatid na Junjun de Guzman. Maraming salamat sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Maraming salamat sapagkat alam namin naging regalo at biyaya siya sa kanyang pamilya. At aming dinadalangin ang buong pamilya ng De Guzman sa panahong ito sa kanilang pagtangis at pangungulila. Dalangin namin ang pagpapala, dalangin namin ang kapayapaan sa kanila. At maranasan nila aming dakilang Diyos ang iyong presensya sa panahong ito. Muli aming dakilang Diyos, maraming salamat po. Kaya't samahan po kami sa aming paghiwa-hiwalay sa mga bagay na gagawin pa namin sa gabing ito at maging sa kinabukasan. Ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, ang laging sumahalin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, tanggapin natin lahat ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos sa mga sumasalangit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus ang laging sumaatin. Ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu ang lagi nating maranasan, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po, pinapaalalahanan tayo sa ating mga pagsamba. Bukas po, December 22, ang ating tagapagsalita ay ang kapatid na Maida Sulit at pangungunahan tayo ng mga kabataan at ng praise and worship. Sa December 23, mas maaga po tayo. Sa December 23, Sabado po iyon, alas 5 po. So, aagahan natin sa Sabado. Baka po kayo'y mahuli. Wala na kayong madatnan dito. At inimbitahan natin ang lahat ng mga bata. Ito po ay ating Christmas gift giving sa 23. At gayon din po sa 24, we have a 9 a.m. service, pero wala na tayo sa gabi, sa Christmas Eve. Sa December 25, meron pa rin tayong 5 a.m. service. Sa December 31, meron tayong 9 a.m. service at wala na rin tayo sa gabi. So yun po yung schedule ng services natin. At bukas po, may ensayo pa rin yung mga bata, 9 a.m. Dalhin po natin yung ating mga anak bukas ng 9 a.m. Maraming salamat po sa sumuporta para sa ating Christmas gift giving sa mga bata at gayon din sa mga nagbigay din ng support sa lahat na nagbigay ng support para sa ating Christmas Institute. Kung gusto niyo po pong magsuporta para sa Christmas Institute, bukas na po ito sa isang kabataan, kakailanganin natin ng 1,300 pesos per delegate. So maraming salamat po. God bless us.